Usapang puso tayo ngayon, tsaka usapang anxiety. Alam nyo ba yung simpleng gamot na paborito ko, ang metoprolol? Isa siyang beta blocker, di ba? Binibigay siya para sa medyo high blood, may kabog ang puso, itong metoprolol, iniinom natin yan. Pero napatunayan ngayon, mukhang maganda rin ang metoprolol for anxiety. Oo, actually matagal ko nang alam to. Actually ako meron akong palpitation. 25 years na ako umiinom ng metoprolol. Nandito nga yung mga metoprolol ko ito. Ayun, iniinom ko siya, kinakat ko na siya. Yan. Kinakat ko na siya. So 25 years na ako umiinom ng metoprolol, pero konti lang, 1/4 tablet 2 times a day. May tulong siya talaga sa kabog. Sa anxiety, na-feel ko may tulong din siya. Pero sa mga researchers ngayon lang nila na-discover 2012 na ang beta blockers, bagong buzzword daw pang anxiety. Pero matagal ko na ginagawa. Okay? So, ang beta blocker, tulad ng metoprolol, marami yan, atenolol, lahat ng may olol, propranolol, pwede siya pang konting high blood, pang sakit sa puso, pwede siya pang heart attack, pang tachycardia, yung mga abnormal heartbeat na mabilis, konting heart failure, pwede sa migraine. Ngayon, pwede rin pala sa anxiety. Ayan, no? Ginagamit pala ang beta blockers tulad ng metoprolols ng mga nagsasalita, magi-speech, performer, musician. Yan, no? Usong-uso sa mga musician, violin, piano, at ano pa. Ang beta blocker, ang ending niya lahat may olol, tulad ng metoprolol, atenolol. Okay? Yan. Ano ang binibigay for anxiety? Di ba? Pag may nervyos. Pag may nervyos, binibigyan ng mga Saynor, alam niyo na, Valium, Saynor, Lexotan, Alprazolam. Pwede yon. Meron din binibigay para sa anxiety na may depression, antidepressant. At number 2, may binibigay din pala na beta blocker. Pwede pala siya for anxiety. Oo. Noon lang kasi hindi ko masyado sinasabi kasi wala nga sa libro eh. Pero maganda siya. Other treatment for anxiety, exercise, mga chamomile tea. Ayan. So, beta blocker, may dose na binibigay para sa iba't ibang sakit. Ang beta blocker kasi, pinapabawas niya yung stress at anxiety, yung physical symptoms niya. Ibig sabihin, di ba, pag kinakabahan tayo, bilis ng kabog ng dibdib. So, pag naka-beta blocker ka, imbis na 100 heart rate mo, magiging mga 85 na lang. Di ba? So, yung mga palpitation, nanginginig yung boses, nanginginig yung kamay, pinapawisan, matutulungan niya. Pero yung nervyos mo mismo, yung utak mo na nagpapatakot sa iyo, kung ano man yung fear mo, hindi niya magagalaw, hindi niya magagamot. Pang antidepressant yon, pang psychotherapy. Pero yung sintomas sa puso, ang trabaho kasi na beta blocker sa puso eh. Pinapabagal ang tibok, pinaparelax, mas relax, mas kalmado ang puso. So pag hindi mo nararamdaman kumakabog masyado dibdib mo, hindi masyado kakabahan. Kaya paborito siya ng mga musician. Tingnan mo Yan mga musicians yung mga nagba-violin, ano pa mga musical instrument, 72% sa kanila. 72%, 7 out of 10 musicians gumagamit ng beta blocker bago mag-performance. No? Feeling nila mas okay sila. Kasi nga, pag kinakabahan sila, may increased heart rate, shaking, hindi makafocus, dry mouth, lahat mga symptoms natutulungan. Beta blockers for performance anxiety. May speech, may gagawin. Kinakabahan sila. So, may bago siyang use pala. Yan. Sari-saring beta blocker. Sa iba, atenolol, propranolol. Pero sa atin, mabilis bilhin ng metoprolol. May mga generic. Okay? Ngayon, gaano kadami yung dose? Ito ang issue. Okay? Ang metoprolol kasi 50 mg. Kung iinom ka ng 50 mg twice a day, para sa akin, depende sa tao, baka sa ibang masyadong matapang. Kasi ang side effect niya, yun na nga bumabagal yung heart rate.
Gusto mo heart rate mo between 60 to 90. Diba? Ay kung below 60 masyado. O pag below 60 ay masyado naman mabagal. So yun din ang problema. Okay? Yan. So, kaya ako ang dosis ko, siguro kung 50 milligrams, pwedeng kalahati lang ang iniinom. Kalahati sa umaga, kalahati sa gabi. So, mababa lang, 25 twice a day. Yung iba, medyo mataas-taas pa rin yun, di ba? Siyempre, mas mataas ang dose ng beta blocker, mas maraming side effect. Kaya ako, kung kinakaya ko na 1/4 lang 1/4 tablet lang ang iniinom ko twice a day. That's around 12.5 lang. O, mga ganun lang, 12.5. So, mas mababa pa. So, pag mababa, wala kang ganong side effect ng beta blocker. Ano side effect ng beta blocker? Minsan may fatigue, o may vivid dreams. Oh, possible may vivid dreams. Yan, o buwabagal heart rate. Yung iba, humihina daw sa sex. Pero kung 1/4 tablet, 1/2 tablet, I don't think there's any effect. Oo. Sinasabi lang naman na may possible side effect. Sa may hika, minsan ayaw mo mataas na beta blocker. Yung talaga inaatake sa hika. Pero kung hindi ka naman inaatake, itry mo pa konti-konti. Okay lang. 25 years ko na to iniinom. So, ang possible side effect ng beta blocker, kung mataas, babagal heart rate mo, so mas pagod ka. Kung sumobra baba, baka mamaya 50 na lang beats per minute o 45, sobra baba. Pero kung 100 beats ka, ang bilis na pababa mo ng 80, wala ka nitong fatigue. Yan. Possible side effect ito sa mga sleep problem minsan. Pero kita mo, ano benefit ng beta blocker? Anti-anxiety. Oh, ang ganda. Isa pa sa beta blocker, pag naka-maintain tayo, ayaw natin tinitigil bigla. Oo, yun lang po. Pag iniinom mo, dapat pagbabawasan konti-konti. Kaya ako tinutuloy ko lang. Wala naman masama. 1/4 tablet, twice a day. Wala naman akong side effect. Tsaka malaking tulong for palpitation, kung meron ka mga palpitation. Bukod dito, para lumakas ang puso natin, syempre, para hindi magka-heart problem, prevention tips, healthy diet, bawas alat, ayaw mo may high blood, 8 glasses of water a day, maintain healthy weight, yan, mga exercise. Kung talagang high blood kayo, mataas ang blood pressure nyo, di ba? High blood, pang-amlodipine ng high blood. Okay? Kung kailangan mo ng medyo lumalaki ang puso o diabetic ka, tapos hindi ganun kataas ang blood pressure, pero medyo moderate high blood, maganda losartan ka. Okay? Pero kung hindi ka naman talaga high blood, ang problema mo lang palpitation, kabog-kabog, o sa mga may sakit sa puso, maganda metoprolol. At na-discover natin ngayon, bukod dito sa pang high blood konti at pang pabagal ng tibok sa puso, nakita natin maganda rin pala ang metoprolol for anxiety. So bago lang nila na-discover, pero matagal ko na nasubukan sa sarili ko, 25 years. Pwede nyo i-try. Siyempre, pwede nyo paalam sa doktor. Pero baka hindi pa ganun kaalam ng karamihan ng doktor itong pag-aaral. Anyway, ini-inform ko naman kayo na usong-uso pala ngayon ang mga beta blockers. Low dose lang para pang-control ng anxiety, lalo na ngayon. Maraming stress sa buhay. Sana nakatulong tong video sa inyo. Lagi po magko-consult sa inyong doktor. Yung akin ay payo lang, ang doktor nyo ang final decision. God bless po.